siomai sa mga gustong mag-food business. Pero sa kusina, ayaw ma-stress. Caring-carry na raw makapagbenta ng siopaw, siomai, dim sum at iba pang Chinese food nang walang kahasel-hasel. Ang gagawin na lang, mag-steam. Ang negosyong ito, 4 na dekada ng subok sa panlasa. Institusyon na maituturing ang kainang ito. 4 na dekada na kasi silang puntahan ng mga naghahanap ng Chinese food, pero hindi na lang sila basta kainan. Negosyo rin sila para sa mga gustong magnegosyo. Bukod kasi sa restaurant, nagbebenta rin sila ng mga frozen Chinese products para sa mga gustong magbenta ng luto na nito. Ayan mga kanegosyo, dito po kami ngayon sa Jokwan at kasama ko no less than Mr. Jokwan himself. 40 years na sila dahil established sila since 1986, tama sir? Oo, magre-retire na. Pakita nila sa atin sa tulong ni Sir Jokwan ay ang tinatawag na taipaw. Saan ba yung taipaw? Malaking siopaw. Malaking siopaw. Ba't di na big siopaw? Kasi in Cantonese, yung Thai is big. Ah, yun. Alam nyo na. Ano yung sio, sir? Siopaw. Siopaw, hot bun. O, yeah, alam nyo na rin. Pare-pare tayo natututo. Taipaw o Big Siopaw ang isa sa bestseller nila Mapa Dine-In Man o Frozen. Sa paggawa nito, kailangan munang palaparin ng dough. Sunod na ilalagay ang mga palaman, bola-bola. Mixture of ano to, sir? Pork patty. May mga gulay-gulay. Spring onions. Sarili mong recipe to. Recipe ng papa ko. Chorizo, asado meat. Ganito pala paggawa ng siopaw. Ang daming nilalagay. At salted egg. Ang daming laman. Oo nga. Hindi ba lugi to? Hindi. Sisingil ka ng mahal. Saka isasara. Hindi ko alam yan. Ba't naging ganyan agad? Oo, Ikaw? balot. Hindi ko mabalot sa ikaw. Arthritis na eh. Wait lang naman. Step by step hanggang sumakses. Dalawang daliri, Oo. Paipit-ipit lang. Ikaw nga, sir. Ikaw na. Ay, hindi lumulubog yung laman eh. Pindot mo yung laman. Pindot. Yan. Ano ba, ganyan? Yan. Oo. Ano nga? Galing. Parang volcano. Ay, nakalabas yung itlog. Anong nangyari? Dahil epic fail ang first attempt, take 2 tayo. Ang pag-ibig, parang siopaw. Bakit? Minsan, special. Oh, minsan asado. Minsan, bola-bola. Okay. Galing nga. Hugot yarn? Pindot. Ha? Pisil. Lulubog ko? Ito. Tama. Magaling estudyante ito. Magaling. Ay, ito ba magaling, sir? Ito, hindi. Sasukses kaya ang aking taipaw? Abangan. Pwede na? Oo, pwede na. Ibang design. Oo. Ayan. Bukod sa taipaw, mabenta rin ang kanilang regular size siopaw. Nung araw na yon, naabutan namin sa kanilang komisari ang paggawa ng bulto-bultong order ng siopaw. Una, mamasahin ng dough gamit ang mixer. Saka ito ilalagay sa makina kasama ng palaman na asado kung saan bubuuin ang siopaw. Kapag umalsa na ito, isasalang na sa steamer sa loob ng 20 minutes. Papalamigin at saka irerepack. Ang mga nabalot na siopaw, pansamantalang ilalagay sa freezer habang hinihintay ang delivery. Bultuhan sila kung mag-supply sa mga convenience store, catering, canteen at food court. Pero kung hindi pa kaya ang wholesale, bukas din sila sa mga gustong mag-retail, mag-resell at mag-rebrand ng kanilang produkto. Dahil 75 years old na si Jokwan, tumutulong na rin ang mga anak na sina Brian at Jonathan sa negosyo. Naisipan ng dad ko magnegosyo kasi ano pa siya, college student, na-experience niya yung Chinese food business dahil ang pamilya niya ay nasa food business also. After niya sa school, dediretso siya doon sa restaurant nila at tutulong siya gumawa ng mga mami, siopaw, siomai, dumplings. So yun, yung experience na yun yung ginawa niya upang makapagawa siya ng kanyang negosyo. Bata pa raw, ito na talaga ang nakagis na nilang negosyo ng kanilang tatay.
Nung bata ako, dinadala ako ng papa ko sa Jocon. Tapos, umu-order siya ng siopaw, mami, siomay. Tapos naalala ko, sarap na sarap ako. Like kung gusto sumama sa kanya para makakain. Kaya ganun na lang ang kagustuhan nilang mapatagal pa ito. Nakakatuwa siya dahil kapag pupunta ako dito, tapos nakikita ko yung mga pictures namin, naalala ko yung mga pagkabata ko. So, yun doon pa lang, nagkakaroon ako ng gana upang magpursige na magtrabaho dito. Nung simula, marami raw ang naging branch at kiosk ng Jokwan. Ano yung pinaka mabigat na challenge na nangyari sa'yo? Yun sa health. Kasi kung di ka healthy, hirap mag-manage ng isang negosyo. During the early 90s, nakaroon ako ng nasopharyngeal CA. Mabuti na-extend ang life ko. After niya gumaling, naisipan niyang isara muna yung mga branches na yon at mag-concentrate sa wholesaling. Para sa mga gustong magnegosyo, may negosyo package sila for you. Mayroon silang 100 pieces na siomai at shark's fin na mabibili ng 410 pesos. Mayroon ding iba pang klase ng dim sum at siopaw na pagpipilian. Nagbebenta rin sila ng noodles at mga wrapper. Pero kung gustong mag-dine-in, bukas pa rin naman ang kanilang restaurant. First time namin pumunta rito. Although naka-order na kami ng food nila, especially the Thai Pao. Yun ang sadya namin is Thai Pao kasi papadala namin sa state. The food is great. Go-to order namin is yung Thai Pao and the Kikiam. Affordable din siya. Sa ngayon, mayroon silang 50 empleyado at nakagagawa ng 6,000 pieces ng siopaw, 12,000 pieces ng siomai at 200 kilos ng noodles kada araw. Pagdating naman sa kita, siguro nasa 6 figures. Gusto niyo na bang makita ang kinalabasan ng aking Thai Pao? Matapos team, ito na ang Thai Pao alasusan. Anong sa inyo? Parang kalahati ng mukha. Siyempre, kailangan matikman natin yan. Wow, wala pa laman. Mabubusog na naman ako nito. Tara! Oh, grabe naman ang laman! Ay, sarap. Itlog. Bilang 4 taong ka na sa negosyo, ano yung ano mo? Ano yung sa tingin mo dapat meron ang isang negosyante? May plano. May plano? May tiyaga. Kailangan masipag. Hands-on. Kasi kung sariling negosyo mo, you have to give time, spend time on your business. Pero ang importante, makukuha ka ng magaling na tao. Pagtitiwalaan mo? Yeah, right.